Good morning guys. Ngayon po ay magche-check up po tayo ng ang gamit po natin ay QRMA. Ito po ang inyong brother Romel. Tayo po ay holistic doctor. Ito po ay general check up mga guys. Makikita nyo po kung paano po doon sa mga nag-aaral pa lamang nito at doon sa mga may karamdaman. Kayo po na may mga high blood, may diabetes, may mga rheumatism, dapat po ay matapos nyo po itong video na to. Napakalaki po ng maitutulong nito sa inyo itong video ito. Then kung gugustuhin or naisin nyo man na maranasan din ang ganitong klaseng check-up, ito po ay general check-up pero hindi po kayo dito gagastos ng malaki at hindi din po kayo dito masasaktan. Hindi kayo tuturukan. Ito po mga guys, ipakita ko sa inyo actual. Check upin ko mismo yung sarili ko. At yung result, yung actual na na pag-check up ko ay ipapakita ko sa inyo. Pati yung machine na ating ginagamit. Ito na guys ang ating machine. Ito po ang tawag ay QRMA or Quantum Resonance Magnetic Analyzer. Ito po ay pag binuksan natin, nandyan yung pinaka-dangle niya na ito po ay hinahawakan ng pasyente. Kinakabit po ito doon sa laptop. Ito, mamaya ipapakita ko rin sa inyo kung paano. Hindi pala, ito pala ay dito. Dito siya ikakabit. Yung ikabit na natin ha. Yan. Tapos ay ito namang itim na to. Dito rin to kinakabit. Yan. Tapos ay yun, i-connect na natin siya guys sa laptop. Dito siya sa kabila. Gawa ng ilan ba to dito? Tanggalin muna natin yung charge. Noong maisaksak natin guys, ito na nga siya, umilaw na po ang ating machine. Then meron po siyang, kung tawagin guys, ay dongle. Ito po ay USB. Kapag bumili po kayo ng ganitong machine po, hindi ko po kayo binibintana. Ibig sabihin, kapag mayroon kayong ganitong machine, mayroon po siya talagang kakambal na pinaka-driver niya. Hindi po pwedeng, halimbawa, bumili po yung kaibigan nyo ng ganito, pareho kayo may ganito, hindi po kayo pwedeng maghiraman ng dongle kasi nga, may sarili siyang driver. Hindi po pwedeng gamitin yung driver ng kaibigan nyo dito. At saka, ito doon. Kumbaga, mayroon talaga siyang sarili. Kaya ingatan nyo rin po yung mga dongle na to. Kasi pag nawala po yung dongle na yan, hindi nyo na po magagamit yung inyong machine. Yan po siya guys. Then, ang susunod natin ngayon guys, yung actual na pag-check up. Ito na po yung actual guys na pag-check up. Five. Five. Yan po yung sa guys sa laptop. Ito siya guys pinaka apps niya. Ano bang tawag dito sa computer? Yan. Yun, Quantum Resonance Magnetic Analyzer. Nasa gitna ba yung video natin? Then, ito na guys, testing. Yun, i-ano nyo lamang po dito yung tao. Halimbawa po guys, ako po ay
Name Romel. Hindi natin Romel. Female. Ang birthday ko po ay November 16, 1982. Ang height ko po ay 5'4", 162 yung centimeter. Tapos ang kilogram ko po ay 65 kilogram. Yan. Then save. Para doon sa mga gustong mag-practice nito, no, mga holistic doctor, yan, pwede kayong mangopya dito. Then ito na. Kaya tayo guys, meron din po tayo dito laging daldala na timbangan. Kasi para maging accurate yung result, ito po yung timbangan natin guys. Digital siya. Digital yan. Dala-dala po natin palagi yan. Yan na po siya guys, no? I-git na natin ng kaunti. Pag nag-start na po tayo guys, bawal po kasi ang mga metal sa katawan, mga singsing, barya. Tanggalin muna po natin. Tapos ito guys ay hahawakan po ng 1 minuto yung dangle na to. Ganon guys. Kailangan maayos, hindi masyadong mahigpit, hindi rin maluwag, tama lang, suwabe lang. Ganyan. Tapos ito na. Pindutin na po natin guys yung start. Yon, start test. Yan dyan guys. Dito naman guys sa machine natin guys, nagka-count siya hanggang 60 po yan guys. Hanggang 60 seconds po yan. Ibig sabihin 1 minuto lang. Alam mo na guys ang lahat ng iyong mga weakness ng internal organs. General po ito guys, lahat po ito. Malalaman mo lahat halos. Nang hindi ka masasaktan at napakamura. Sa mga doktor po, may mga doktor na rin pong gumagamit nito sa Nasugbo. Mga medical doctor talaga, pero ang singilan nila ay mahal, nasa 3,000. Sa atin po, minsan guys, pag bumili po ng products, hindi na po natin pinababayaran yung yung check-up. Yun, balik natin dito. Yan guys, yung ating scanner. Sa doktor guys, matuturukan pa kayo guys, mahal, bawat procedure guys ay may babayaran kayo. Bago nyo malaman ang lahat ng sakit ninyo ay napakarami po kayong ito, tapos na po guys. Ito guys, 60 na. Yan, 60 na po, no? Ito ngayon guys, babasahin na natin yung result. Siyempre, bibitawan na natin to. Ayusin ko lang yung Ito na guys. Ito na. Testing. I-okay na natin. Tapos i-save natin. Kung may printer, pwede pong magkaroon din kayo ng result sa print, ma-print yung result. Then ito po guys. Iisa-isahin po natin guys yung lahat ng color para magkaroon kayo ng idea. Kasi meron po ito guys na compositive result, yung talagang kung ano lang po yung may problema, yun lang po yung binabasa. Yan po yun, yung sa akin. Yan. Lahat po yan guys ha. Actually guys, ito pala meron po tayo guys na 36 na result kung napapansin nyo po dito guys. Ito.
Meron diyang cardiovascular and cerebrovascular. Iyan po ay sa mga ugat sa puso, mga ugat sa ulo, sa utak. Gastrointestinal function, sa mga bituka natin yan guys, liver function, gallbladder function, pancreatic function, kidney function, lungs function, brain, nerve, bone disease, bone minerals disease, rheumatism, bone growth index, may blood sugar, trace elements. Nalalaman nyo kung ano yung trace elements guys na kailangan ninyo, kung ano yung specific na vitamins guys ang kailanganin ninyo, amino acid, coenzyme, endocrine system, immune system guys. Malalaman nyo kung anong mga problema ninyong sa immune system. Human toxin, malalaman ito kung may radiation kayo, kung yung may nakain kayo na palagi yung kinakain araw-araw, yung naipon sa katawan nyo, nalalaman dito. Heavy metals, halimbawa mahilig kayo sa dilata. Basic physical quality, nalalaman ito kung kapuin ba kayo, ano ba. Allergy, kung ano yung pagkain na allergy kayo. Skin, nalalaman ito kung kumusta ang skin ninyo sa mata, kung malabo na, sinasabi din nila dito guys kung ano ng grado ng mata mo. Collagen, nalalaman ito kung saang parte ng katawan mo ang kulang sa collagen, pwedeng sa skin mo, sa ano ang dami. Large intestine, thyroid, obesity, alam nito kung ikaw ba'y obese or ikaw ba'y ganon. Blood lipids, prostate, nalalaman nito kung gaano kalaki na yung sukat ng prostate. Sexual function, nalalaman nito kung malakas ka pa sa parte na yan. Sperm cells, nalalaman nito kung ang sperm cells mo ba ay aktibo pa, marami pa, or wala na, ganun. Tapos yung elements of human, dito nalalaman guys kung kailangan mo ba ang mag-reduce, kung ilang kilogram ang kailangan mong i-reduce or kung kailangan mong magdagdag. Ganun po guys, ka-high-tech nung ating ano. Ngayon meron po tayo guys, no, yung sabi ko nga sa inyo, meron tayong 36 na result. Doon sa 36 na yun guys, itong nandito ngayon guys sa inyong harapan, oh, itong may mapansin kayong mga color na yan, ay isa pa lamang po sa resulta sa 36 na result. Isa pa lamang po yan. Kung napapansin nyo po yan guys, yan po ay ito, cardiovascular and cerebrovascular. Yun nga po, mga ugat sa puso at cerebral. Pag sinabi mong cerebral, mga maliliit na ugat po yan sa utak, sa ulo. Yan po guys ay mga gahibla lang po ng buhok. Ang liit niyan pag naputulan ka po ng ano dyan, napakalit na ugat, pwede pong magkaroon ng aneurysm, ma-stroke ang isang pasyente. Ganun siya guys, no. Then kung napapansin nyo po ito guys, yung mga color na yan, may green, napapansin nyo ang color green na sa gitna, ang kulay blue na sa sumunod, ang yellow may left and right, ang red may left and right. Yung green po guys ay neutral po yan, ibig sabihin healthy po yung yung area na yan. Pagka blue, consider pa rin as healthy pa rin, normal pa rin, pero na yan, may konting problema na pagka nag-yellow na, ang tawag dito ay moderate. Pag ito po ay red na talaga guys, ay severe na yung problema. Kumbaga pag pinapaliwanag natin, pag nasa blue, ang problema po ay cells pa lamang. Pag sa yellow na, organ. Pwede may tama na yung organ. Pagka nag-red na guys, yung system na. Ano yung system? Example po sa system lumabo ang mata mo. Wala talaga doon sa mata ang problema, kundi nandoon sa system, nandoon sa organ na nagsusupply ng lutein sa iyong mata kung bakit ang mata mo ay lumilinaw. Dahil po doon sa organ mo. Yung organ mo, yung pancreas mo ang may problema. Hindi siya nag-supply ng lutein. Lumabo ang mata mo. Ibig sabihin, yung system na nga ang nagkaroon ng problema. Ibig sabihin, pag system na po, ibig sabihin pag nag-red na, medyo na to, severe na siya. Yun po yun guys, no? Pero hindi lahat po ng red dito guys ay severe kasi may makikita kayo, nawawala na po yung color blue, color yellow. Ang makikita nyo lamang po ay green at saka red. O ito na guys, abangan nyo na po lalo na dun sa may mga malalang karamdaman. Kasi po ituturo ko isa-isa sa inyo kung ano po yung problema at ano po yung lunas.
Kaya guys, ay health is wealth. Ang tunay na kayamanan ay kalusugan, kaya ito dapat yung malaman to guys. Ito po, isa-isahin na natin, oh. Ito pala guys, bakit mayroong kumanan, mayroong kumaliwa? Ito guys, pag kumanan ay sobra, pag kumaliwa naman ay kulang. Ito na guys, blood viscosity, ibig sabihin yung pinag-usapan nito guys ay lapot ng dugo. Medyo okay pa tayo dyan. Cholesterol crystal, mayroon ng, pag sinabi po guys na cholesterol crystal, ito po ay ano na, medyo nakadikit na sa sa iyong ugat. Nagkukos na po siya ng pagsikip ng daluyan ng dugo. Blood fats, normal tayo. Blood vascular resistance, dito pinakikita kung gaano ka puwersado yung ating ugat, dahil ang ating pong puso laging nagpapump yan. Pagka may bara, medyo nahirapan ang puso magpump. Siyempre yung ugat ay mataas ang pressure, nababanat siya. Yun, pag nababanat siya, pwede siyang pumutok. Myocardial blood demand, ibig sabihin yung heart ko ay parang nagre-request pa ng supply. Baga nagkukulang ng supply kasi nga meron tayong konting bara. Pero ano natin yan kasi mga ilang panahon tayo na Then dito guys, basta't nagkulang ng supply ng dugo guys, automatic magwa-warning kaagad siya ng stroke volume. Ibig sabihin nito, bakit nasa left, nagkukulang po ng supply ng yan guys, ng blood. Kaya na-stroke ng tao, nagkukulang supply. Meron diyan left ventricular ejection impedance, pump power, ayos naman yung pump power natin. Coronary artery elasticity, yung ating ugat, palibasa hindi na tayo nakakapag-jogging, hindi siya nagiging elastic. Kailangan kasi ay elastic para ang ating daluyan ng dugo ay maluwag. Pero kung mapapansin nyo dito guys, siguro dahil ang puyat na puyat ako, yung ating BP guys ay mababa. Yung 18 guys ay understood as 120. Nasa 8.8 lang tayo guys. 11 pala guys, 11 up to 18 ang normal. Tayo po ay nasa 8 lang. Ibig sabihin guys ay yan, nakikita rin po diyan guys. Ngayon papaliwanag ko sa inyo guys kung gaano po to ka-high-tech. Papaliwanag ko sa inyo Sa doktor or sa man, pag nagpa-BP ka, malalaman mo lamang guys kung high blood ka or low blood ka. Dito po sa result na to, malalaman mo kung bakit ka high blood. Dahil lang po ang iyong ugat may bara. Minsan napuyat ka lang magdamag, high blood ka. Minsan mataas yung triglycerides mo, high blood ka rin. Minsan ay mataas talaga yung cholesterol mo, kaya high blood ka, ganon. Minsan naman kulang ka lamang sa tubig, high blood ka rin kasi malapot dugo mo. Malapot dugo mo guys, mahirap siya i-pump. Kaya mataas yung tinatawag na blood pressure, yung pressure, yung tulak. Yan yung guys, no? Yan guys, natapos na po tayo dito sa isang yung cardiovascular and cerebrovascular. Pupunta naman tayo guys dito sa gastrointestinal. Ito guys ay napakamahalaga dahil lahat po ng nutrients na kailangan ng ating buong katawan nanggagaling po dito guys sa ating bituka. Wala namang iba lahat ng kinakain natin diyan papunta. At kung bakit lumalakas tayo guys, dahil mayroong pinagkukuha ng pagkain. Ito guys yung pepsin secretion. Pag ito guys ay bumaba, ibig lang sabihin ang pasyente ay maaring hindi masyadong nagngunguya, mabilis siyang kumain, hindi nangunguya ng maayos. Gastric peristalsis guys, mabagal yung pagtunaw guys, ibig sabihin maaring kulang sa vitamin C yung pasyente. Or minsan pag mataas ang stress niya, napuyat siya, din yan. Gastric absorption, pag nagkulang guys ng vitamin C, yung absorption guys ay nagkukulang din, hindi na-absorb. Small intestine absorption function, yun na nga po, pagka kulang ng vitamin C, kulang rin po ng absorb, hindi na-absorb. Kumain ka man ng nutritious food, hindi mo napapakinabangan ng maayos yung kinain mo, yung nutrition, dahil hindi niya natunaw ng maayos. Kaya ito sa pagpupuyat ko, ito guys, pwede naman siyang maayos sa loob lang ng 24 hours. Matulog ka lang ng maayos, kinabukasan pwede ka mag-check ulit.
pwede siyang ano. Pag tinatawag guys peristalsis, ang pinag-uusapan dito guys yung takbo, mabagal o mabilis ito, mabagal ang takbo, yung pagdumi. Dapat 3 times a day. Minsan 1 time ka na lang dudumi, yung iba nga 3 days, isang beses lang. Delikado na yun guys. Ito po sa pangatlo na tayo, liver function. Alalahanin natin guys, ang main function ng ating liver ay siya ang detoxification. Ibig sabihin siya yung basurero ng inyong katawan, basurera ng inyong katawan. Madalas talaga to, malupit ang trabaho nito guys. Pag kayo natutulog, siya po ay gising para alisin po yung tinatawag na liver fats. Ibig lang pong sabihin guys, kapag tumaas yung liver fats na yan, ang unang dahilan ay kulang kayo sa tulog. Kulang sa tulog, no? Or pagka talagang minsan nagmamalfunction na yung sinasabing parang complicated na, yun, naapektuhan na, pwedeng ganun din. Sa atin guys, energy production, kung bakit tayo ngayon parang hinang-hina tayo, kasi sa sobrang puyat, sabi ko nga sa inyo guys, pag kulang ka sa tulog, kulang siya sa tunaw, yun. Ito na nga ngayon guys, energy production, normal na kinakapoy tayo. Tapos may fats, gawa nga po ng di tayo nakatulog, pagdamag, halos. Yun guys, no, main function ng liver ay detoxification. At kailangan, itong liver natin guys, lumalakas pag tama ang tulog mo. Tamang vitamin C guys, malaki ang tulong niyan kasi ang main function din po niyan ay siya po ay taga-metabolize. Nagsusupply siya ng tinatawag na bile acid, ito. Bile secretion para tunawin yung pagkain. Ngayon, nakakatulong yung vitamin C guys. Ang ayaw naman niya guys, yung mga pagpupuyat, alak. Yun guys. Gallbladder, serum globulin. Ito, delikado pag tumaas ito guys. Tapos tumaas din yung alkaline phosphatase na yan. Ay nabubuo na nga po guys yung mga tinatawag na yung mga gallbladder stone. Ito medyo acidic tingin guys 695, 696. Ito guys, ito yung sinasabi ko guys na green pero nagdiretso siya sa red. Wala na po yung yellow, blue at yellow. Pero ito guys, parang consider pa rin na normal guys kasi isang puntos lang ang Punta naman tayo sa pancreas guys, yung mga diabetic dyan. Pag nagkulang ng supply ng insulin, tataas yung blood sugar. Madalas ganun ang problema. Kaya nga po yung mga tao guys, yung may diabetes po, nagtuturok na nga po sila ng insulin. Pancreatic polypeptide, ito yung pinakatrabaho nga po ng ating pancreas. Medyo humihina ako. Kailangan bawas pasta. Glucagon guys, pag ito po ay sumablay guys, pwede rin pong lumabo ang mata nyo dito. Ang resulta ng sakit ito guys ay glaucoma. Yan. Ito guys, hindi pwedeng tumaas, hindi rin pwedeng bumaba. Kasi pero sa akin medyo bumaba nga. Pero malinaw pa naman guys ang mata ko. Basa ko pa naman yung mga litrang maliliit na yan. Glucagon. Yan. Ito guys, ang ating kidney. Ang proteinuria guys, ang basa po ng mga doktor dito guys ay creatinine. Ako po may kaunti na guys. 4, ang normal ay 4, sa akin po guys ay 6, nasa moderate siya. Uric acid ko guys, nasa 3. O yan, siya nasa moderate naman siya. Kailangan ko guys na umiwas muna sa mataas ang proteina, mga tuyo, sobrang alat, soft drinks, tapos tubig lang ng tubig guys. Aminin ko naman itong mga nagdaang araw ay nagkulang nga ako dyan. Sa lungs, ito, airway resistance. Sa akin to guys, ito naman guys yung sa oxygen. Medyo malakas po guys ngayon ang baga ko guys. 21, 24. Ito kasi guys, delikado pag bumaba yung oxygen guys. Okay naman ako. Pag nagka-problema dito guys, may girlfriend kayo may problema dito guys, ang hirap tunuhin kasi nga napakatampuhin guys at saka napakasilosa. Yun po yung problema guys ng may problema sa lungs. Actually sa mga holistic doctor guys, pinag-aralan, ang ugali ng tao guys ay connected sa weakness ng kanyang internal organ. Pag may problema dito guys, halimbawa sa liver,
Normal guys ng isang taong may problema sa liver ay magalitin. Pag sa puso naman guys ay moody yan, pabago-bago. Pag sa kidney guys, ito nasa kidney na tayo. Yan po guys ay may kinatatakutan. Ako guys, alam nyo po, may kaunting problema ako dyan. Hindi ako pwedeng tumiti guys doon sa bugambilya, yung matinik. Parang pag tumingin ako doon ay parang ang pakiramdam ko, tinutusok yung mata ko, napakasakit. Pagka nakatingin ako doon, kahit na hindi na ako nakatingin doon, parang nagtatak sa memory ko na nandun pa rin siya sa harap ko. Kaya sunod na noon, sasakit na yung ulo ko. Ibig sabihin guys, may takot ka na hindi mo naman dapat katakutan ganun. Dati ang tapang mong mag-drive, ngayon kahit nakabisikleta ka na lang, parang ang takot ka na mag-drive. Ibig lang sabihin nito guys, may problema ka na. Actually sa mga pasyente ko guys, nalalaman ko, hindi pa na-check up, natatakot na malaman ang kanilang sakit. Alam ko na guys ang sakit noon. May problema yan sa kidney. Ito na nga guys, no, yung sa lungs, brain nerve. Ito na sa brain nerve na tayo. Cranial nerve. Mga ugat sa utak to guys. Oh. Memory index. Kung bakit humihina guys ang memory, nagkaroon nga ng mga bara-bara sa daluyan ng dugo guys sa brain. Nagkulang ng supply ng dugo. Yung memory na apektuhan. Tubig lang guys. Tubig lang para lumablaw ang dugo at yung circulation, tapos exercise. Ano pa nga ba yun? Brain tissue blood supply, yung supply ng dugo to papunta sa brain, okay naman tayo dyan. Oh. Mineral sa buto guys. Osteoclase coefficient, ayan, bone hyperplasia, ibig sabihin may mga parang inflammation. Dati kasi guys, isang buwan hindi ako makalakad guys kasi lumaki yung tuhod ko. Nagkaroon ako ng tinatawag na rheumatism guys. Sobrang kirot, magdamag kayo. Gusto ko nang mamatay guys kasi sobrang kirot siya sa magdamag. Pero sa awa ng Diyos guys ay dahil naaral po natin ang mga ganito, naman siya guys, gumaling na siya, hindi na siya kahit ako ipatakbuhin ay okay na. Pero nandyan pa rin guys ang mga bakas niya. Kailangan pa rin magtuloy-tuloy pa rin. Osteo, pag madali sumakit ang likod, nakapagbuhat lang ng kaunti, sumakit likod. Kulang, madalas guys, ang problema dito guys, kulang ka sa calcium. Mga minerals sa buto. Yan, madalas sa buto guys ay calcium. Rheumatoid bone disease, malalaman mo dito guys kung may rheuma ka. Ito na nga, yung madalas kong iniinda yung sa lumbar ko, sa sasapnan. Sabi nga nila pag may problema ka sa kidney, yun, lumbar mo ang pag sumakit lumbar mo, may problema ka sa kidney. Kaya nga sabi ko guys, parang nagkaroon ako ng phobia. Dito nga, yun na, yun. Osteoporosis. Ang osteoporosis guys, hindi to lahat pinag-usapan guys na yung ikaw ay nakabaluktot na. Kahit hindi ka pa nakabaluktot guys, tapos yung lumbar mo ay yung mga buto mo ay kulang ka talaga sa calcium. Sumasakit talaga siya. Yun po yun. Bone growth index, osteocalcin, long bone healing, ito, mga mahabang buto. Kumikirot, likod, paa. Blood sugar guys, ito. Kaya sabi ko nga sa inyo guys, bakit tumaas yung blood sugar ko? Kasi kanina tinignan natin yung insulin ko guys, medyo bumaba siya. Yun, nagno-normalize kasi ang trabaho po ng insulin para i-normal yung blood sugar. Ngayon ay kulang nga ang supply, production ng insulin. Kaya tumaas yung sugar ko konti guys. Oh. Kasi naparami rin, kakakain lang din guys. Urine sugar. Pag ito'y tumaas guys, yung urine sugar, ito yung sinasabi nila na pag umihi ka, guguyamin yung ihi mo. Kasi may asukal yung ihi mo. Trace elements guys, dito mo malalaman kung kulang ka sa calcium, kulang ka sa iron, kulang ka sa zinc. Calcium sa buto guys, ang iron para to sa dugo ang pinag-usapan yan guys, yung red blood connected sa inyong dugo. Nakukuha to sa mga talbos-talbos, sa pagkain ng saging, sa protein. Yung zinc guys, nakukuha din naman yan sa mga fruits. Pag nagkulang sa zinc guys, lumalaki yung prostata, yung prostate. Yun, itong iron naman, biglang tayo nalulula. Potassium guys, ganun din, para din siyang sa iron. Biglang tayo nalulula. Ang mga pagkain guys, prutas na mayaman sa
potassium ay ang saging na saba. Yun, kulang ako dyan guys. Magnesium at copper yan. Basta pag nawala yung copper and zinc na yun guys, prostate ang abutin mo. Sa babae naman, may problema sa matres pag yung mga trace elements na yan ang nawala. Vitamins guys, malalaman mo rin dito. Vitamin A, vitamin B1, B2, B3, B6, B12. Vitamin C, vitamin D3. Kaya na yung panunaw ko guys ay ang vitamin C ko guys ay naka-red alert. Kulang na kulang ako sa vitamin C guys. Actually, nagiinom naman ako ng vitamin C pero pagkain ko kanina ay hindi pa ako nakainom. Ito yung vitamin C natin guys. Madilim. Natural yan guys kahit nakakapsula ha. Natural siya. Pagdating sa vitamin C guys, vitamin A, alam naman natin vitamin A sa pag-aaral, lahat color yellow. Kalabasa. Ibig sabihin pag bumaba yung vitamin A mo guys, 'di ba sa pag-aaral ay vision ang color yellow. Mga diabetic guys, madalas itong problema. Vitamin A nagkulang, nalabo yung mata. B1, B2, B3, B6, B12, mga vitamin B complex guys, mayaman po yung sa oil ng tuna, mga flaxseed oil, yung basta fish oil, sa itlog. Sabi nga nila yung Adidas, yung mga paa ng manok, pag mayaman din siya sa B complex. Yung vitamin B6 guys, ay yan guys madalas ang taong bumabagsak ang vitamin B6 pagka may mga maintenance na nagamot butika, yung mga chemicals. Vitamin C naman guys, mga citrus, orange, kanyan. Vitamin D3 guys, ito po ay pwede mong kuhanin ng libre sa araw, pabilad ka sa araw. Yan. Ito yung pag-aaral guys. Pag kulang ka sa vitamin D3, kahit ano daw inom mo ng vitamin C, hindi siya na-absorb. Kahit anong kain mo guys ng mga B-complex na yan, collagen na yan, B-complex. Pag kulang ka naman sa vitamin C guys, itong B-complex na to guys ay hindi siya na-absorb. Diba? Kasi kulang ka sa vitamin B-complex, uminom ka ng uminom guys ng B-complex. Ako siguro guys, kaya hindi rin na-absorb yung vitamin C guys. Nakakulong kami palagi sa bahay guys. Inom ako ng vitamin C pero lagi kaming nakakulong. Walang vitamin D3 kaya hindi siguro na-absorb yung vitamin C. Ayun, ganun po yun guys no. May hiwaga dito guys. Amino acid, tryptophan. Dito po sa ganito pa lamang guys, nalalaman na namin kung anong sakit ng tao. Lysine, nalalaman mo dito na ang tao may gallbladder stone, kung gaano kalaki yung gallbladder stone. Pag tryptophan guys, ibig sabihin po guys, ang pasyente ay diabetic na talaga siya. Pag ito na yung sa akin moderate naman, pero meron na talaga. Meron na. Coenzyme, nicotinamide, mayroong ito. Itong CoQ10 guys, pagka talagang nagkulang dyan guys, ang madalas problema ng isang pasyente ay sa matres, sa babae. Connected yan sa kanyang matres, sa breast. Nicotinamide guys, parang katunog ng nicotine. Sa pag-aaral namin guys, humihina to pag expose ka sa usok. Parang kaya nga sabi ko parang din sa paninig Endocrine system guys. Thyroid secretion. Nalalaman mo dito guys kung ang pasyente mo ay mayroong goiter. Thyroid secretion, nalalaman mo na parang laging may hearing ka, parang hirap, sakit lumunok, adrenal glands yun. Endocrine system, pinag-usapan ito guys yung yung mga kumbaga pinaka-sistema ito guys yung parang offices ng iyong katawan. Pag nagkulang ng tulog mo, yung mga naglilinis doon nagkukulang. Endocrine system, pineal secretion. Itong pineal secretion guys, ito yung natin mga wiring ng dito sa ating likod. Ang mga diyan dito sa ating spinal cord, may mga diyan, mga wiring diyan na pag
kailangan lang i-massage, ganun. Gland secretion, thymus gland secretion. Immune system. Dito guys, malalaman mo kung ang lymph nodes mo ito may mga baso-basura na sa katawan ko. Tonsil immune index, ito nga sa lalamunan ko ngayon, parang masakit siya ilunok. Yan. Malalaman mo guys kung ang immune system mo ng bone marrow mo, ano itong bone marrow, ay parang utak ng buto natin, spleen. Pag itong spleen guys ay bumagsak, ang sakit mo ay leukemia. Pali ang tawag dito. Thymus index, pag bumagsak to, pwede ka magkaroon ng goiter. Ibig sabihin guys, yun, respiratory, gastro, pwedeng sa baga, pwedeng sa tiyan. Malalaman mo kung saan ka mahina, saan immune system mahina ka. Kasi pag sinabi, mahina immune system mo, saan banda? Dito po guys, specific po na tinuturo. Kaya ang gamutan dito guys, specific din, hindi hula-hula guys ha. Mucosa, malalaman mo ito kung may plema yung pasyente. Yan. Human toxin guys. Sa mga inumin, mahilig sa soft drinks, mahilig sa kung anong klaseng inumin bukod sa tubig, nalalaman kung gaano kataas yung tinatawag na toxin. Radiation, gaano katagal na expose sa cellphone, panonood ng telebisyon, pagbilad sa init, yun, radiation yan guys. Grabe, pumapatay po yan guys ng ng cells. Tabako, nicotine, at saka pesticide. Ano tong pesticide guys? Yung mga ano yan, tulad ng mga magic sarap, o yan, mga seasoning yan guys. Heavy metals, lead. Metals na yan guys, hindi naman literal na kumakain tayo ng metal. Bakit nagkakaroon ng heavy metals? Halimbawa guys, nag-ihaw kayo doon sa ihawan. Yung ihawan guys may kalawang. Kumain kayo, kinain nyo po yung barbecue. May kalakalawang pala doon guys. Yung isda guys na halimbawa yung matambaka guys, yung pinaka parang ano niya, silver. Heavy metals po yun guys. Yung kanyang nasa balat niya. Nag-is-is kayo ng kaldero guys. Nagsaing kayo, nag-is-is kayo ng kaldero. Hindi nyo na said yung pinag-is-isan guys. Nakain nyo pa rin yung mga lead doon, yung mga heavy metals doon guys. Ito po yan. Basic physical quality. Dito malalaman kung ikaw ay ito. Hypoxia, yung ibig sabihin, yung oxygenated blood ko ay mababa ngayon. pH level ko ay baba din. Acidic ako kasi mababa siya eh. Ano nga ba to? Allergy. Kung allergy ka sa mga gamot, butika, allergy ka sa alcohol, pollen allergy, doon sa mga, ang pollen allergy guys, di ba alam naman natin yung sa bulaklak. Injection allergy, mayroong ganon. Chemical products allergy, pag iinom ng gamot may allergy. Sa pintura, nakaamoy ka ng pintura, nakaamoy ka ng gasolina. Dust allergy, smoke allergy, hair dye allergy, lagi kang nagsha-shampoo, ang shampoo mo may mali, or nagkulay ka ng buhok, nakikita dyan. Animal, kung bawal ka sa mga pag-aalaga ng hayop, or sa pagsusuot ng mga jewelry, ganyan, mga jewels. Seafoods allergy, milk allergy. Ibig sabihin, marami palang klase yung allergy na yun guys. Hindi pa, allergy ako, alam mo kung ano lang yung meron lagi ka palang nagsusuot ng kwintas guys, hindi siya tunay. Allergy ka. Ganon yun guys. Kaya napakaganda nitong na to guys. Anong oras na ba? Kalahating oras na tayo, no? Sa skin, yun. Makikita mo rin yung sa skin mo. Sa mata, ito yung grado ng mata guys. Saging, hindi to saging guys na banana. Bag under the eyes. Pagka nagkaroon ka ng mga eye bag guys, ibig sabihin puyat ka. Collagen eye, wrinkle, dark circle, yung nagkaroon ka ng itim sa paligid ng mata mo. Lymphatic obstruction guys, ito. Pag sinabi na dito guys, meron ka na talagang matinding problema sa mata. Saging is ito, ang sukat nito guys, yung grado ng mata. Edema, mayroong pamamaga. Yung tawag doon, yung pamamanas. Eye cell activity, nalalaman dito guys kung gaano kapuyat ang pasyente. Kung ilang oras na lamang ba siya guys natutulog. Visual fatigue, ibig sabihin talagang sobrang paggamit ng mata guys. Yun, nalalaman yan dito guys ha. Collagen, o yun, ayos yung collagen ko. Sa mata, sa ngipin, sa hair, sa skin, endocrine system, circulatory system, digestive system, immune system, motion system, yan.
large intestine. Ito guys, napakamahalaga din ito guys, ang ating large intestine. Kanina na ano natin yung small intestine, ito naman yung large intestine. Large intestine peristalsis yung galaw to guys. Kailangan ay ito mabagal ka dumumi. Intestinal bacteria, pag nagtagal kasi ang pagkain guys, ang dumi sa iyong katawan guys, naiipon yung tinatawag na bacteria, intestinal bacteria. Kaya minsan mag-uutot ka na mag-uutot. Ang gamot dito guys, probiotics. Kain ka lang ng kain ng mga saging, inom ka ng Yakult, kain ka ng mga talbos. Ang kailangan guys, kainin mo yung okra, pampadumi guys. Kailangan mapanormal mo yung pagdumi mo guys. Yun. Thyroid. Ayun. Magsimula sa T3 hanggang maging FT4, ito na yung goiter na. O, T3 natin mataas guys. Oh. Papunta na siya doon. Pero at least ay ano pa. Ang FT4 natin ay ano. Sa pag-aaral guys, thyroid, pagka nagkaroon kang problema niyan, lack of iodine. Ang ating asin kasi guys ay dati sa panahon ni Jesus Christ merong 72 minerals. Ngayon po, ang nabibili nating asin sa palengke guys, meron na lamang pong 4 minerals. Isa nga po ang iniwan doon yung iodine daw, pero ano no. Kaya nga guys, ang unang nire-recommenda ng doktor guys, pag nag-lack of iodine ka, mangain ka ng mga lato guys, yung seaweeds. Maalat kasi yon. Yung ano na yon, maalat yon. Yung iba naman, mga ano daw, seafoods. Pero hindi namin guys ina-advise yon, mga seafoods na yon. Spirulina guys, mayaman dyan sa ano. Marami pa akong pinagaling dyan guys na talagang naka-schedule ng operahan. Puputok na si goiter guys, pero na ano pa namin, naka-recover pa guys. Hindi gumastos guys ng napakalaking pera or ng malaking pera guys. Barya-barya lang binabayaran sa amin. Minsan hindi pa nga bumibili ng products, pero lumiit ang kanyang ano, kanyang goiter. Obesity, abnormal lipid of metabolism, panunaw yan, brown adipose tissue abnormalities coefficient. Dito guys, pag ang isang tao mahilig talaga sa pasta, nakikita mo dito guys. Hyperinsulinemia, anemia. Dito guys, ang pinag-uusapan nito yung hangin sa tiyan. Tulad ko nga guys, hindi normal ang pagdumi kay nalpuyat nga ako. Yun, hindi ano guys oh. Kumbaga may hangin ako sa tiyan. Kailangan ko ng probiotics, kailangan mga ng ano, saging. Ayan. Ito may Chinese result din tayo guys na hindi naman natin to inaral, kaya ano to. Kapag Chinese ang gumamit nito, silang ano niyan. Stroke index, stroke volume, at least dito guys malalaman mo kung kailan ka may stroke. Mapiprevent mo. So, nalaman dito guys, vascular resistance, blood vessel elasticity, yung pulso, nakikita dyan. Blood lipids, blood viscosity guys, kung malapot ba ang dugo. HDL, alam naman natin HDL bad cholesterol, LDL ay good cholesterol. Neutral fats, yan, mataas ang fats. Naghalo yung good cholesterol at saka bad cholesterol guys. Prostate, nako po, mayroon na tayong prostate guys oh. Prostatic calcification. Yung prostatic hyperplasia, ang pinag-usapan nito guys, pag sinabing hyperplasia ay inflammation, pamamaga. 3.2, sa akin po 3.7, hindi pa guys. Kumbaga, calcification nga lang guys oh. Malakas, mabilis yan mag-calcified guys. Kaya ganyan. Prostatitis syndrome, ito. May nag-i-start na rin guys kasi ano na tayo eh, neighbor use na tayo guys eh. Male sexual function guys oh, male sexual function ay malakas pa guys. Perfect pa yan. Sperm cells, kahit malakas ka pa guys, pero pagdating sa laban, yung semen volume ay medyo, yung similya mo, volume similya mahina na, number of sperms mababa na, kaya pwedeng hindi ka na guys makabuntis talaga. Sperm motility rate mababa. Kaya kailangan ano, exercise, tamang tubig, tamang vitamins.
Elements of Human. Ito na guys. Ito yung sinasabi ko guys kung ako ba ay overweight or kulang sa timbang. Ito guys. Overweight ako guys ng 6 kilos. Kailangan magpagaan ako guys ng 6 kilos. Ito po, tatak. Romel. Doc Romel Vicente. Ito po yung sing-sing ni Romel Vicente guys. Para maniwala kay guys na ako po yung nagsasalita. Ito guys, sa mga gusto po makaranas ang atin pong area, ito tayo po yung umiikot dito po sa area ng Kalatagan, ng Lian, Balayan, Nasugbo. Lahat po ito guys ay sakop ng Batangas ha. Nasugbo, Kalaka, Lemery, Taal. Yan po yung mga naano natin guys. Pag mga malalayo na guys tulad ng Lemery at Taal, Lipa. Kung mag-ipon po kayo guys ng pasyente, pwede kayong mag-ipon ng hanggang 5 pasyente. Yun guys, kasi para hindi po masayang yung ating biyahe guys. Pero pag dito lang guys sa ating area, okay lang kahit gusto nyo lang talagang maranasan to. Doon sa mga gusto guys ay tumawag lamang po sa numerong ito. 0967-938-2211. Ang check-up natin guys ay 500 pesos lang po ang bayad. Sa doktor po ito guys ay 3,000. Sa atin po guys ay 500 lang. At yun, magre-recommenda kami guys, nasa inyo kung kayo po ay kukuha. Walang sapilitan to guys, kung hindi naman ay okay lang. God bless guys sa ating lahat. Paki-subscribe guys ng atin pong YouTube channel, ang Vincentius Victorious. At sa atin naman pong FB account, ang Romel Humawan Vicente. Yun po guys, pa-share na rin at pa-like guys ng ating video. Salamat po ng maraming sa mga nakaabot pa dito sa area na to ng ating video. God bless po sa bawat isa.